Tuklasin natin ang sining, arkitektura at kasaysayan ng Simbahang Katoliko ng Antipolo, ang tahanan ng mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Welcome to Corsay's Channel, kung saan binibigyan buhay namin ang sining, arkitektura at kasaysayan ng ating mga simbahan. Nandito na tayo sa arkong pasukan ng Antipolo, ang daan patungo sa isa sa pinakamahalagang dambana ng Pilipinas. Samahan niyo kami sa isang paglalakbay ng pananampalataya at kasaysayan. Halina't tuklasin natin ang hiwaga, alamat at kagandahan ng Antipolo Cathedral. Narito tayo sa harapan ng makasaysayang Antipolo Cathedral na higit pa sa isang simbahan. Isa itong santuaryo ng pananampalataya, sining at arkitektura. Dinarayo ito ng mga deboto upang humiling ng patnubay mula sa mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ang harapan ng katedral ay may simpleng ngunit matatag na disenyo. Ang istrukturang ito ay ilang beses nang nawasak at muling itinayo mula noong panahon ng mga Kastila, ngunit nananatili itong matibay katulad ng pananampalataya ng mga Pilipino. Ang pintuang kahoy, napapalibutan ito ng mga relief na ukit na nagpapakita ng kasaysayan ng simbahan. Pagpasok natin sa loob, mapapansin agad ang malawak na dome ceiling na nagbibigay ng impresyon ng kalangitan, sumisimbolo sa kabanalan. Ang matataas na haligi at eleganteng disenyo ng altar ay inspirasyon mula sa neoclassical at baroque architecture, isang patunay na mayamang kasaysayan at impluwensyang Europeo sa ating simbahan. Sa likod ng altar ay isang marangyang disenyo kung saan nakapwesto ang imahe ng mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Dinala ito sa Pilipinas noong 1626 mula Mexico at mula noon ay pinaniniwala ang nagdulot ng maraming himala. Ilang beses itong nawala at natagpuan muli sa puno ng tipolo, kaya dito itinayo ang simbahan at dito rin nagmula ang pangalang Antipolo. Makikita rin natin ang makukulay na stained glass windows na nagpapakita ng iba't ibang tagpo sa buhay ng Birheng Maria. Ang sining na ito ay hindi lang palamuti kundi isang paraan upang ipahayag ang pananampalataya sa pamamagitan ng biswal na kwento. Sa loob ng compound ng katedral, matatagpuan ang isang museo na nagtatampok ng mga antikong gamit, kasuotan at iba pang relikya na may kaugnayan sa kasaysayan ng simbahan at ng mahal na ina. Dito, mas mauunawaan natin ang malalim na ugnayan ng katedral sa kasaysayan ng Pilipinas at ng mga deboto nito. 1591, itinayo ng mga Heswita ang unang simbahan gamit ang kawayan at nipa. 1626, dumating sa Pilipinas ang imahe ng Our Lady of Peace and Good Voyage mula sa Acapulco, Mexico. 1626-1632, unang itinayo ang mas matibay na simbahan sa pangunguna ni Reverend Juan de Salazar, S.J., ngunit ilang beses itong nasira dahil sa lindol at sunog. 1864, muling itinayo sa bato ng mga Agustino. 1945, nasira ito noong World War II. 1954, ang kasalukuyang istruktura ay idisenyo ni Arkitekto Jose L. de Ocampo na nagbibigay ng modernong anyo ngunit nananatili ang espiritu ng orihinal na disenyo. 1983, itinaas ito bilang katedral ng mga diyoses ng Antipolo. 2022, kinilala ito bilang International Shrine ng Vatican, isa sa mga kilalang Marian shrine sa buong mundo. Isa sa mga natatanging tradisyon dito sa Antipolo Cathedral ay ang pagpapabasbas ng mga bagong sasakyan. Maraming may-ari ng sasakyan ang pumupunta rito
upang humingi ng gabay at proteksyon sa kanilang paglalakbay. Isang kaugalian na nagpapakita ng tiwala ng mahal na ina bilang patrona ng mabuting paglalakbay. Standing there with your soft curls and your timeless flair, in a dress so sweet and eyes that gleam, you became the woman of my dreams. We danced. Ang Antipolo Cathedral ay hindi lang isang gusali ng bato at sining. Isa itong buhay na testamento ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ng mga Pilipino sa Birheng Maria. Mahalagang papel sa debosyon at kultura, kilala ang Antipolo Pilgrimage kung saan libo-libong deboto ang naglalakad paakyat sa katedral tuwing Mayo. Ang alay lakad tuwing disparas ng mahal na araw at Pasko ng pagkabuhay ay tradisyonal ng ginagawa ng mga deboto. Ang imahe ng Birhen ay kilala sa mga manlalakbay at marino bilang gabay sa ligtas na paglalakbay. Ang Antipolo Cathedral ay hindi lang isang lugar ng pagsamba, kundi isang mahalagang pamana ng sining, arkitektura at kasaysayan ng Pilipinas. O mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, panalangin mo kami, gabayan mo kami sa aming landas at ilayo sa anumang kapahamakan.